O bakit? Oy, by the way, Meron kang plano, no? June 11, happy birthday nga pala anak pare. 18 si Andre today. Oh, Oy, happy birthday. Ay, Happy Andre, birthday. na tayo. Ay, Tatay puta. mo, hindi ka pinainom ng beer. 18 na. Yan, tangina, mga legal. Oo nga, pwede na ba uminom ng 18? 17 pa lang, pwede na. Muma naman, taga-Cavite ka eh. Alak ba yun? Ang drugs Sinasabi na- mo, Ha? 17. Ano ba dapat? Alak, ano ba dapat? Cavite Uy, nga wag ka. eh. Eh di marijuana. Marijuana. Hi, buti naman Bawal. marijuana. Andre, 18? happy Oo birthday nga, no? sa'yo. Mahal na mahal ka ng daddy mo. Welcome to the Cool Pals. Episode 989. Exclusive. On Spotify. Ba't naman ganyan? Ba't naman ganyan? Ba't ganun? Itawin niyo yung mga Ba't bata. ganyan yung pepe mo? Natakot si mami. Ba't ganyan? Bakit yan? Ganun ako. Gago. Oh, ito. Ba't yan naman ang pepe mo? Wala ka ba ibang alam na salita? Ah? Wala ka ibang alam na salita? Tangin na, para tayo sila Panchito. Oo nga, Ina mo, tatanda at lilipas din ako. Oh, Ano ba yun? Bakit naman ganun Oh. ang kanta mo? ba't di ka ba tatanda? At At lilipas? Oo. Si Mami kasi dahil nakita mo si Mami, Oo. natutuwa kami kapag may mga senior po na nandito. Senior na ba si Mami? Well, super Ano po? senior pare. Ay, super? Super senior. Kasi natutuwa kami na may mga, isa pala siya sa Siya ang cool pal, sinama yung pamilya. Oo. Mga anak niyo po ba ito, Mami? Tapos gusto niyo silang ma-culture shock. Oo. Oh, yun yung Kaya sinabi niyo niya, di ba? dinala Yun yung dito. sinabi niya sa mga anak niya, baka ma-culture shock kayo dito, ah. Oo. Kasi kayo, Mami, bastos ba kayo sa bahay? Oo. Oo daw. Oo daw. Ano Sige yung nga, pinakabastos na salitang alam nyo, ma'am? Ayan, ako pupunta ako dito si Mami. Anong pinakabastos sa salita na alam mo? 3, 2, 1, go! Burat. On the spot. Alam niyo yung On burat? the spot niya eh. Alam niyo yung burat, Mami? Oo. Hoy, kaya nga nagawa itong mga anak ko eh. Produkto ng buhatan. Roger. Oo. Speaking of Borat. Ba naman yung bukat sa nakakaburat? Oo. For your information po, si Roger po ang may pinakamalaking burat sa lahat ng ngongo. Actually, sa lahat ng Oo. Officially. Walang upuan yan. Burat yan. Burat yan. Wala upuan yan. Kaya, Tangad. Oo. kaya panatilihin nating malibog si Roger, kundi bababa yan. Hindi, ginagawa ko. Pati-oti buha mo ba? O, nalalambot yung Bagay, no? titi niya. Oy, baka yun. So, sinong iniisip mo para ma-maintain niya upuan mo? Siyempre si Tanya. Ang lakas ng loob mo Ay. ito. Tanya Marcova, Tanya Hindi, Marcova. chinita eh. Tayo lang. Ngayon, tatanungin natin kung sino sa mga guests natin, kung sino ang nagpapatigas ng kanilang mga titi. Okay, okay Roger, introduce mo Ayan, na. siyempre sinabi ni Nono, speaking of matanda. Uy, Tangina mo. Tangina mo. Tangina mo! Ina mo talaga. Walang kalabaw lang ang tumatanda. Yan. Kalabaw at tila. Putang ina. Tangina mo. Hindi, joke lang. Kailan mo bubugbog. First time nila makakabugbog ng ngungo to like. Hindi, siyempre, ito mga legend na to eh. Mga kinauna. Ano? Kinaunang mga banda na talagang malulupit, di ba? Palakpakan natin. Matatawa ka. Ayusin mo. First time. Kasi Hello. nauna yung tawa niya, may nasa isip niya eh. Ano Sige, yan? ano gusto mo Malalaman sabihin? mo Ano ibig gusto mo sabihin ng sabihin? isang bangka. Hindi, pasalamatan natin. The Don. Yeah. Gadong. Fresh from their tour. Nakita ko nag-tour din sila ng New Zealand, Australia, I think. New Zealand? Nakapag-New Zealand na po kayo? Yes po. Kamusta po ang sa New Zealand? Nag-habiton sila. Kita ko sinasabi. Nag-habiton. Correct. Sinustock ko na sila eh. Pati Nag-habiton Australia, kami, Melbourne. Roger. Hindi, sinasabi ko lang kasi
baka gusto niyang puntahan. Pinuntahan niyo yung bahay namin, ha? Kaso medyo malamig doon, kaya lilit yung burat mo doon. Pero yung pag lumit yung ka sa kanya, average size pa rin eh. Ang mga napaka-blessed talaga niyan. Sumakit ba tiyan nyo sa gatas doon? Hindi naman kami nagatas eh. Oo. So, Okay. Wow, naggatas ba tayo ron? Hindi rin. Dumugo ba yung ilong niyo sa lamig? malamig siya. yung Meron masasabi. din Anong naman buwan dumaan. pala kayo pumunta? Anong buwan kayo? Kakabalik lang namin. fresh. Mga 2 weeks ago. So, yun. April to May. Oo. Wow. Isang buwan. Gano'ng kahaba? Isang buwan, yeah. Halos isang buwan. Yeah, 3 weeks kami nandun. Ano na? Kasing haba daw ng burat ni Roger. Wow, 3 to 6 months. Ano yung mga adik? Adik na yun. Oo. Ayun. So, saya. Kasi yung mga Noy Peace na yung mga kababayan natin. First time namin dun. So, saya nung concert. Lahat ng mga shows sa Adelaide, Melbourne, Perth, Auckland sa New Zealand, tsaka Wellington, tas Sydney yung huli. Bumalik pa kayo ng Oo, pag ganun. Australia. Pero hanggang Australia, New Zealand, may mga kabobon. Lumalapit po sa inyo. Lumalapit sa amin. Maraming ang bobo ron doon. Yun din naman ginagawa ni James. Tinutulak din niya pala yun. Oo, talaga nakakainis na kayo. Nagpapakilala po sa inyo. Papakilala. Sabi nila, yung tatay daw nila fans, pero sila na-discover kami dahil daw sa Cool Pal. Sabi ko, sige, yun na kayo. Hindi pa kayo na-open pag gano'n. Pero yung huling concert na sinalihan namin, yung special ninyo, Yung rock and roll po. ang sarap nun, ang saya-saya nun, grabe. At nahanap namin si Mr. Shakey's dahil sa inyo. Ano pala? Doon tayo mag-pick up. Kasi, Yan. Yung last na magkakasama tayo. Kasi, tinry nyo bang, kinuha nyo yung contact niya, di ba? Parang, Hindi. Masaya na sila doon. Pero okay, yun na pala. Oh. That's the end of the road for you. May kasama. Binigyan siya 4 na number lang. Nagkaroon na ng closure yung moment. Yung closure yung Pero ang saya dahil, naging viral siya, di ba? Dahil sa inyo. No, si And- James, and all si that. James. Yeah, si James. Virus talaga. Star Yabang. maker yan si James. Sino mga pinasikat mo, James? Ha? Sino mga pinasikat mo? Queen Yasmin. Yun. Wow. Joke lang. Si ano pangalan nun? Yung sa Shakey's. Si Sweet, ano po siya, may kasama po siyang youngsta na nun. Wow. Youngsta, kaya napasalamat po siya nung gabi na yun. Oo nga. May booking kasi siya noon. May Booking siya. Yung binigay namin 5K sa kanya, ay napunta rin sa Youngstar. So masaya diba? siya nung gabi na yun. Masaya. May dalawa iba silang yung masaya. pumando nung gabing Pero masaya yung youngster Gabi na. niya yun, gabi niya yun. First time niya mapanood yung Dado. So, full circle. Kung di diba? dahil kay Sweet, di mo papanoodin Oo. yun sana yung doon. At Kung meron di ng dahil bago sa pa. inyo, hindi namin siya makaka-jam. So, Masaya. ibang Kung di klase dahil- gabi. So, habang dinadali siya ni Sweet, kayo yung pinapakinggan niya. Hindi naman. Salamat. Kaya nga napasalamat siya nun. Salamat! O, di ba? Oo, sa puwet po yun sa puwet. Salamat naman talaga. Kamusta 40th year? Ito na yun sinasabi Oo, natin. ito na yung binabati ko Kasi last time. last Mali year, pala ako sa binati math. mo, mali. Bobo kasi ako sa math. Pero ito na, finally. Happy 40th. Thank you guys. Thank you. Uy. Maraming salamat. Bless you. God bless. Oh, kasing edad nyo pala ang Transformers the movie. Ang Transformers the movie is also celebrating their 40th anniversary. Aba. Oh, so ayan, so alam mo ba? Oh, sige nga, ano yung sounds pag nagtatransform? Ganun yun. Yan din ang sound siya pag nag-masturbate siya. Pag nilabasan na, Naglalapitan yung mga bibi. Kakain na? Kakain. Ba't yung mga bibi nasa tapat na siyang? Ang tawag ni Roger eh. totoo ba yung life begins at 40? Totoo ba yun? Siguro, pero ako 57 na ako and it's still beginning for me. Ngayon, yung banda, we're celebrating our 40th. So feeling namin parang nag-full circle na eh. Hindi ko inaakala na abot kami ng ganito katagal. Ay, sorry po. Honestly, hindi namin alam. And
ewan ko, parang nag-align lang lahat ng mga stars and now we're here celebrating the 40th. Hirap yun, 40 years. Yep. Kasi yung iba, di ba, tama na. May ganun lang eh. Oo. Sila po. Hindi ko masabi. Kasi sa 40 years, doon sa apat na dekadang yun, may moment dyan na tigil na natin to. Anong year po yun? Kahapon lang, actually. Tama na to. Okay na to. Kaya, Hanggang sa susunod. 10 minutes pa lang. Pero totoo nga, no? Paano nyo na maintain yung hunger to keep performing together throughout the years? Well, hindi namin kayo matatalo, no? Pero actually, itong bandang to, ang lakas ng sense of humor. Gustong-gusto namin tatawa ng sarili namin. Akala ng mga tao, seryoso kami. But no, especially nang pumasok tong si Bimbo. Gusto namin i-recruit to eh. Ayan, oo. Kailangan ng sense of humor talaga. Yung gagalit kaya yung mo- sound guy nyo. Ayun, si Ed, isa pa yun. So, kailangan marunong kang tawanan yung sarili mo. And yun lang. Mas nai-enjoy na namin ngayon eh. Kasi like kami ni JB, kami yung talagang The oldest. masasabi mong 40 years kasi since 86 kami. Si Kiko 90s and then these guys followed, si Sancho at si Bimbo. So, nadaanan namin lahat eh. Dalaway na wala sa amin. Si Teddy Diaz at first, yung gitarista, yung founder. Tapos, a few years ago naman, si Mon Legaspi na wala. Kaya nandiyan si Bimbo. So, yun. Sense of Blessed humor ngayon. talaga. Kumbaga, di ba? Kung makakausap ko si Brother Bo ngayon, thank you. Blessed kami. Maraming salamat. Natawa. God bless you, brother bro. Ang iyo kasi susundan nyo si Boss Sanchez, no? Ang bait-bait nyo lahat, no? Pagpasok mo, God bless you. God bless you. God bless you. So, yun. Yung para bumalik sa tanong niya, yung sense of humor talaga. Tsaka Ang nagpapatagal sa inyo? papatagal, oo. Ano to, kaguhan, pranks, ganyan. Oo. As in joke time or may pranks din na nangyayari? May punto kasi siguro sa karir ng isang banda, especially pag nagsisimula kayo na tama naman, no? Idealistic ka, 'di ba? Sa music mo, sa mensahe ng music mo. Pero minsan, I guess pag masyado mong sineseryoso, if you take yourself too seriously, kumbaga sa age mo malalaman yun na hindi pala kailangan, 'di ba? The music will speak for itself naman eh. Basta nag-i-enjoy kayo as a band, 'di ba? Ini-enjoy niyo yung mga fans, yung mga taong sumusunod sa inyo. Sino yung fan na pinaka-in-enjoy mo? Sorry ako. Meron ba? Bro, pinupuli ko yung sinasabi. Gagaling lang natin kay Live ba to? Brother Live? Bo! Ating balikan. Ating balikan. Tanong natin si Bimbo. May nabimbo ka na ba? Bimbo. Mukhang meron ng ang bagong nabimbong. May, Doon sa unang banda niya may binimbo yan. Bimbo ka na. Sana hindi siya galing Ben and Ben. Ano? Kasi nga ng sense of humor nyo. Oo. Kawawa ka naman. Ngayon kasi marami ng 40th eh. No? Ako, 50 na ako. Ang dami ng sakit na. 50 ka na. Oo, 50 na. Wala, hindi halata. Ba't ka wala si issue? Mga edad nyo. Pero balak talaga namin magpa-colonoscopy sabay-sabay. Sa tubo lang. Sa tubo lang lahat. Isang tubo lang po. Walang gagamitin. Ganon kaming ka-close. Yan na ba ang bagong meaning ng iisang bangka? Saka ganon kami magtipid. Ano po ba yan? Isang host lang tapos dire-diretso sa inyo lang. Lalabas dito sa bibig mo, papasok sa puwet ng isa. Human centipede. Human centipede. Pelikula yun yung... Grabe yun. Ano na ang pinaka-close na ginawa ninyo? Umihi na ba kayo sa isang toy? Tama nga to eh. Doon namin nakita si Roger eh. Siya ba yung iniihian nyo? Kaya ka pala nakanganga, Roger. Kaya medyo mataas yung upuan niya ngayon. May tinanong natin, may nagtanong kay Ma'am Ninya yung worst band meal. Meron ba kayong ganun na experience sa band na nung nagsisimula? Nung nagsisimula Oo, pa lang. nagsisimula. Band meal. Nung hindi pa kayo kilala, syempre, di ba, yung band meal, kung ano lang yung handa ng ano. Actually, when we were starting no 80s, hindi namin na-expect yun eh. Na may band Oo eh. Hindi nga namin na-expect na may libreng beer o Do you still remember yung first
talent fee na natanggap niya? Yes. Bakit po Kwento ko kayo lang eh. natatawa? Ano po ba nakain ninyo? Oo. Naalala ko lang yung yung tartar sauce na sobrang walang lasa. Hindi ko nasasabihin ko saan. Pagtigim ko, ba't walang lasa? As in, walang lasa. Kasi tamot siya eh. Sabi, sarap ng luto namin. Sabi, walang lasa. May lasa pa yung toothpaste ko. Gaw-gaw lang. Wala kahit lasang gawgaw, wala. Lasang tubig. Dito yan sa Metro Manila. Hindi ko sabihin ko sa... Region 1. Wrong answer. Recent lang ba ito? Very Bakit ba? Very recent. Bago lang pala ito. Ala, may ganun pang treatment pa rin sa inyo? Hindi, tingin ko hindi naman treatment. Siguro Parang lang... fluke. siguro lang, hindi niya napaghandaan masyado, na madali. Sarap pa yung tubig eh. O mali yung naisalin na. So, tartar sauce ba talaga yun? Parang, di ba? So anyway, yung tanong niya Yung first TF, naalala mo ba? Alala ko, kasi ako yung huling sumali sa The Don. Ako yung naging vocalist. Naka-envelope pa yon after nung gig namin sa isang maliit na bar, yung Roxy's. 150 pesos. That's actually our very first gig. Very first gig. 150 Pero pesos. ang sarap ng feeling nun, Malaki na yung yun, first TF. Sarap nung feeling. That, Binigay ko agad that sa marks mami ko. our anniversary. Do you remember the Nakabili date? na akong bayit lupa, kotse. Galing. Ang tagal nyo talagang banda. Mura pa lupa nun ha. Sarap nung feeling. 150 each po o yun na Hindi yung... ko alam kasi ako yung bago. Baka mas mababa yun sa akin at the start. Hindi ko alam. But hindi ko na tinanong. Pero malaki na yun, 1986. 1986. But do you remember the exact date? That's our very mga first. April or mga ganun eh. April To to put June. into perspective, siguro mga 100 bottles ng Coke. Magkano ba isang bote ng Coke ngayon? Dati. Nabutan ko yung... Kasi 150 ang Coke. 8 ounce, ano yun, 250. 2 pesos and 50 cents. Yung 86 siguro yan, ganun. So, yun yung magiging conversion natin. 5 piso yung 500 ml. Bale, Kasi 60 nga, 60 bottles. pesos. 60. Magkano isang bottle ng Coke? 60 1.5, 60 pesos. Hindi, yung maliit lang. Ngayon, di ko na alam magkano na ba. Kasalo? Pinagko-compute nyo kami. Sabihin na natin 20. So, 60 bottles ng Coke sa 15 pesos, 900 pesos for a 86. first gig. Parang okay na rin yun siya. Piso yata ang pamasahe sa jeep. No, mas mababa pa sa piso during that Ay, hindi time. ko naabutan. Piso naabutan ko. Piso na, parang piso eh. Oh, kasi yung payphone nun, benching ko pa. Tatlong rin. benching ko. May kanta yun, di ba? 10 G's Kanta? muna bago G's na pa, yung tatlong G's benching muna, ko. and then nag- 10, 4 na G's pala. 86? 4 na G's. Oo. Okay. Meron Cellphone na ako nung kaya. Di ko na. Meron pang square puro na numbers aluminum na na isang sentimo. Yes. Di ba? Yeah. Yun yun, naabutan ka 86. 2 pisong papel. Yes. Yung kulay blue bago siya maging Blue. octagon. Kulay blue siya. Hindi ba siya green? Hindi. Hindi, 5 limang piso yung piso. kulay. Colors naman kayo naririnig. Kulay. 5 piso nga yun. Si Mami Ami lang yung nakaka-relate sa akin. Oh, Amateur. Amateur sa kanya. Oh, laki pa ng piso nun. Oh, no. 150 pesos Naabutan ko yung time na ang naabutan ko pa yung malaki na yung 5 piso. Sa 5 piso naman ako pinapangaralan ng lolo ko noon na, uy, tangina mo. At least, di ba? Kaya pala bakit- lumaki kang ganyan. Lolo, ba't ka nagmumura? Putang ina mo rin. Sapakan kayo. No? Di ba binubuhusan mo yung lolo mo ng tubig dati? Oo. Kasi nag-ulyanin na yung lolo ko. Tapos siya, hindi na siya mga 85 na siya noon. Tapos hindi na siya naliligo. Nakakalimutan niya ng maligo. Parang tapos minsan may mga tae-tae na siya sa puwet. Ang ginagawa lang namin kasi pagka gusto niyang sinasabi namin maligo, nagagalit siya. Hey, hindi ko kailangan yan. Ginagawa na lang namin tuwing Sunday habang nagbabasa ng dyaryo. Titirahin niyo ng host. Titirahin niyo ng host. Hindi host. Pressure Balde. washer. Okay. Balde, kaganunin namin siya. Parang Partida. nanalo. Hot water to. Kasi ayaw niya ng Dapat ginagawa niyo kung bakit naka-basketball kayo. Tapos champion, di ba? Ganun. Wala pa yung ALS. Oh, champion. Di ba yung yung merong prank dati yung puro yellow. Yung dahil ba may sakit yung ALS. So wala pang ganun ginagawa na binubuhusan na lang namin siya. Tapos Sinasabon niyo naman. hindi after niya magwala. Babasa na sa dyaryo ganun, Sunday, tapos tahimik ang sarap magbasa ng dyaryo, tapos bubuhusan namin ng ganun. Tapos binidyoan pa namin, tapos sabi, putang ina ninyo!
mga ganun yun. Tapos, mga 5 minutes siyang magsisigaw. Tapos, Sabon. sasabunin na siya. Ikaw naman, ayaw pa Kaya pala mura palagi ang unang words na malabas magkausap siya. Putang ina mo, James. Sana wag mangyari sa akin yun pagtanda ko. Diba? Anong pinansabon nyo? Shell guard? Pang-aso yun. Tas winax din namin siya. Yung nag-start kayo noong 1986, syempre, ngayon mahirap maging artist kasi hindi ka basta susuporta ng parents mo eh. Lalo na kung hindi creative yung parents mo. What more noong 1986, pare? Nagulpi na po ba kayo? 86, the biggest challenge is to be signed up. Dahil marami. Once you're signed up, yung label magpo-promote sa inyo eh. Well, ngayon yata, labels are powerless, I guess. I don't know. Ikaw Powerless? nang bahala Bakit po magpo-promote. powerless? Wala nang pera eh. Ang mga labels. Well, the sales are down, yeah. Oh, dati kasi magpo-produce ng album yung label, doon manggagaling yung profit sa album Babayaran sales. ka na nila. Hard ka na ano. Marami bang banda at that time na nakapila na nag-audition sa mga labels nung time na yun? Or These are label guys. Itong dalawa. Label Nung 80s Ito, kasi, nag-label yan, dalawa. mas sikat talaga yung mga solo. Yeah. Solo artists. Mga panahon nila Ogie Alcacid, Gary Gary Rosano. B. Gary 5. So, nung 80s, Bibi lang ba yun? Gary 5. Gary 5. Gary 5. Panghari lang. Ano ko nag-isip mo? Sino si Gary? Oh, okay. sila yung Jackson B. Parang Voltes Si Gary B. the Gary Fifth. 5. So yun, puro solo. And I think swerte kami at that time dahil nung panahon na yun ng 80s, medyo natigil yung parang pagiging mainstream ng mga banda Tumigil nung panahon ni Juan de la Cruz nung 70s. So para makapasok kami noon, it was really something. Parang stroke of luck and also magaling yung manager namin noon. Nakumbinsi nila yung mga labels na pakinggan kami and eventually Octo Arts International yung nagpirma sa amin. So in that sense, swerte kami. So kukonti lang talaga yung mga banda na nag-mainstream. So in that sense, mas madaling mag-focus ngayon kung sino yung new acts. Oo. Hindi katulad ngayon, di ba? Ang dami-daming artists online. Thousands, if not hundreds of thousands, nagre-release ng bagong material every day. I assume kasi yung biggest challenge nung 86 was yung distribution ng song. Kung paano mo siya i-distribute. Totoo yun. Kasi Yes, that's radio right. station lang naman talaga yung maasahan mo nung time na yun. May power. Mahirap umabot sa mga probinsya at that time. Kaya nauso rin yung... I think we were one of the first bands in the Philippines na mag-tour ng Pilipinas. Because yun yung isang way na matulungan yung label to sell our records. Mag-radio visit kami. May motorcade pa nun makakaway-kaway ka. Meron bang probinsya na dinala kayo tapos sinasabi niyo, bibili ba dito sa lugar na ito? Yes. Anong ano yan? May liblib na? Dati kasi pag sinabi mong probinsya, may mga parts talaga na wow, manunood ba to ng concert? Oo. Hindi naman sa, dina-down mo sila or ano, pero parang sa kanila first time yun na makakita ng banda. And siyempre nga, like, hindi tulad ngayon, may cellphone ng mga tao, di ba? That time, sasadyain mo talaga sila sa mga palengke, sa mga eskwelahan. Na hindi inaabutan ng billboards or posters. Oo. Pero napansin ko rin na tayo, pag napunta tayo sa mga lugar na hindi usually pinupunta ng mga artists, minsan mas mabilis magbenta ng tickets Kasi mas na-appreciate Minsanan nila lang na may may pumupuntang acts. Yes, totoo rin yan. I've experienced that in places like say Cagayan de Oro, yung mga, di yung mo mga in-expect southern, marami. nanonood sila dahil curious sila. Sino itong mga to na galing Pilipinas? And yun, nadidiscover nila yung banda. Then, madidiscover nila, may album pala sila. Ang first single nyo ba nung time na ito, ano yung... Enveloped Ideas. Envelope na. Oo. So pasok din siya sa ibang mga probinsya kasi English din, maintindihan ng English, ng lahat tas, hindi naman komplikado yung, Oo. yung melody, yung lyrics. In that sense, mas napipick up ng mga tao. Saka mas Englishero ang mga tao nung 80s, no? Tama ba? Ano ba? Tama ba? Mas kasi ang marami balita, mga- English. Ang mga noontime show, English. I think mas marami nag-English ngayon. Kasi noon pag mga nag-Englishero, pinagtatawanan namin tawag na, yung mga worst yan, no? Bully kasi ito bully. Anong worst? Mga Yun pasosyal. natin yung sausawan ng steak. Worcestershire yun. Ay, ako sausawan ng steak. Pero I think yung sense of grammar ng tao doon before the English was
Mataas ang Mataas eh, dahil di ba nag-radyo ako? Tapos there was a time na 'di ba yung hindi tayo dapat mag-English dahil yan ang lingwahe ng Masa. ng banyaga, ganyan. Pati Spanish was taken out of the curriculum. Ganyan. So na nasa radyo ko for a few years, yung you'll get, for example, yung instructions na here's the ad, tapos may babasahin ka na tag. Tapos yung English, parang nagtatrabaho sa ahensya itong mga to. Yung parang bakit? Tawagin mo na lang na tanga. Nagpapaikot-ikot pa. Kaya nga eh. Tanga naman ang mga to. Ang haba ito siya subtitle yun lang. pero ngayon nag-i-improve uli. Dahil yung awareness ng tao is global eh. Tsaka medyo nawala na yung bakit ka nag-i-English? Pasosyal ka, ganyan. Pero feeling ko umihina yung Philippine Tagalog language. Yun ang Yun ang napapansin ko na. kapalit. Pero marami rin palpak mag-English ngayon eh. Wood off. Wood off. May, Diba? may mga tao na ganyan Imbis sa na wood off. sa larangan ng gobyerno natin. May mga wood off na yun. Di ko rin maintindihan yun. Wood off? Wood off. Imbis na I would have, I would off. Ay, mali po ba yun? You should off. May sinasabi si Mami. Ano yan, Mami? Would have. Oo nga, kaya nga ngayon may mga wood off na sila. Parang hello, would have dapat yan. I would have known kung nakausap ko sila ng mas maaga. They should off check upon us or whatever it is na sinabi. Parang, Kilala natin yan. Yeah, sir naman. Nadedetect niyo po ba sa mga concerts or mga out-of-town shows kung interesado yung audience o hindi? Yes. Paano kayo nakakapag-adjust kapag nakikita nyo parang wala silang interest dito sa atin ha? Sinisigawan, uy, huwag kayo umuwi. Utang ina nyo. Sinisindihan namin si Bimbo. Bumabalik eh. Babalik sila. So, hindi. Hanggang ngayon, may mga... Actually, hindi. Teka. Ngayon, mas open actually ang audience. Than before. Oo, lalo yung mga bata ngayon, yung mga Gen Z, Gen Y, mas open sila sa music. At saka hindi sila yung may judgmental look. Pag gusto nila yung beat, gusto nila yung lyrics, kahit first time nila marinig, Sumasabay yung katawan. sumasabay yung katawan kasama yung mga tita nila, yung mga... Appreciative Oh, sila. appreciative. Saka hindi din kayo tumitigil sa pag-aral ng mga bago kate. Yung last video na nilay ko sa JB, yung parang may inaaral ka na Sa kanta na... Moonstar 80. Oo. Moonstar song, Moonstar. yeah. Paano yun na ikaw ang session na magde-drums for them? We played their song. Ah. Kami. Ano kasi si Maish of Moonstar, tsaka si Led ng Kamikaze, they live sa Sydney. Oo. Tapos natimbrehan namin, nandito ba si Maish? Dahil lumilipad-lipad yun. Pag may gig yung Moonstar, uwi ng Pilipinas Yes, yun. oo. Nagkataon, she was there sa Sydney. So in-invite natin, makijam na. So ano kanta? So yun, yung video of si Junboy. Pinag-aaralan yung Naalala niyo migraine. yung beat. Kasi if you listen to the song, ang daming breaks, ang daming mga short riffs or bagsakan. I wanted to respect the structure of the song kasi pwede mo gawing madali. Oo. Just play all throughout till the end. I followed the album to the letter. Oo, yun yung ma-appreciate mo sa kanila through the years. Yung... So naghanap siya ng cassette player. Ano pwede? Nung 80s ganun. Kasi rewind. Ganun May kayo. salita pa ng DJ sa dulo. Ang hirap sa cassette doon kasi hindi absolute yung tono eh, di ba? Depende rin sa quality nung release. Oo. Tsaka yung quality ng cassette player. Kaya ang hirap magsipra nung araw kasi hindi yun yung talaga ngayon digital, di ba? Pag sinabi mong ina, sa i talaga. Tapos minsan magbabasa ka ng mga song hits, song magazines, mali pa yung chords, di ba? So, yun yung challenge. Pinapakinggan nyo natin. talaga yung kanta tapos hinuhuli nyo yung kung paano tugtugin yung... We followed the album version. galing. It's on YouTube. So madali. Ay, dito yung sa Moonstar. Oo. Yun yung maganda, like, pag pinapanood mo sila, like, pag pinanood mo yung The Dawn live, you see yung artistry, saka yung talagang performance level. Which, na-appreciate, yun yung pinagugutan ko eh, pag kuwari perform ako, parang, which it is mo to, ang tagal na nilang ginagawa, parang first time nila ginagawa. Alam ko yung gusto mong sabihin eh. Sobrang galing namin. Ano? Oo, yun. Yun. Hindi, Yun. Gusto lang sabihin, nasa likod yung malaki titi. Hindi, pero yun yung
as someone na may kita mo na, ang tagal na, hindi nagsasawa to improve. And talagang ganun talaga yung kung paano kantahin, maririnig mo yung... Ngayon kasi pag nakikinig ako ng kanta, ang hirap mapakinggan yung words ng lyrics. Which is something na gusto ko din matutunan, marinig yung kanta. Pag si Jet yung kumakanta, naririnig mo talaga yung word kung ano, and then madaling sundan na ito yung kwento ng Kahit kanta. Endless Love, kantahin niya, okay. Endless Love. Talaga? May narinig ako. Sample? Sakto may nagigitara rito ng Endless Sample. Love. Endless Yun lang alam niya. Hindi, pero yun yung na-appreciate na pag napapanood yung The Dawn. Galing. Ang Diba? napanood ko yung nila, yung performance nila na acoustic sa DZMM. Kaila Papa Awel. Kay Papa Awel. Kasi tiningnan niyo ba yung comment section doon? Hindi. Ano sabi? Top comment? Parang puro ang galing. 3 taon na akong menopause pero basa na ako. Nagreklamo ulit. Salamat. Nadali si Sir Kiko. Tatanggapin ko na. Nadali si Sir Kiko. Basa is basa. Nakakainis kasi yung mga comment doon. Puro pang-aasar eh. Ano yung top na pangasar? Teka, hanapin ko. Para Pero paano hindi naman nyo- mukhang kung- galing kung sa akin. meron man, pero paano nyo po, katulad ng sinasabi ni GB, paano nyo nalalabanan yung sawa sa isang performance? Yun, Ganun. yung sabi ni GB, yung energy. Yung tawag ba sa Tagalog nun? Yung bravado, yung kagustuhan mo. Yung libog. Yan. That's very important. Yung libog. Kaya basta yung- Kasi, like for instance, yung kantang Salamat, ilang libong beses ko nang kinanta yan. Ilang libong beses namin tinugtog. It has to sound fresh for us eh. Kasi pag tinugtog mo yon na medyo tinatamad ka na or wala kang gana, magre-resonate yun sa maging audience. effective. And we don't want that kasi maraming tao that they look forward to that song and yung mga ibang kanta namin. So, and to begin with, yung mga compositions in The Dawn, kailangan talaga ng energy. Hindi, kumbaga natural na sa katawan namin na sundan yung music. Ate, Maje! Oh, yan. Ano yan? Pokemon ba yan? Hindi. Siguro binabati niyo lang tayo ng Japanese. At namimiss na kasi natin ng Japan eh. Yan. At kung nabimiss mo ang Japan at Japanese food, punta na sa Ate, Maje! Sa Century Tsukiji, dito sa Century Park Hotel, Manila. Ang sarap kaya dyan, lalong-lalo na para sa mga Cool Pals Patreons, meron kayong 15% off. Ate, Maje! Hindi ganyan. Pwede ka mag-sushi, sashimi, tempura, wagyu, tsaka tempanyaki. Ate, Maje! Huwag mo, tinataas niyo yung kamay nga. Bakit? Hindi naman Pumataas yan. kasi yun eh. Yeah, kaya kung gusto mong i-treat ang sarili mo or mag-date night, dito ka na, alam mo dito, hindi ka mapapahiya. Ate, Maje! Diyan, mapapahiya ka. Itago mo na yung hayop na yan. Hindi mo order siya eh. Hindi, umu-order ka na. Ate, Maje! Century Tsukiji. Laka, pupunta na nga tayo dito sa Century Tsukiji. Century Shokiji. Pagdating sa performance, I think that's one of the qualities ng banda namin. May energy lagi yung kanta. For Kahit- me, our songs sound better live. Yes. I agree, yeah. Ang isa po sa mga top comments dito ay, ang galing pa rin kumanta ni Chito Miranda. Buti nga, hindi dyan lapus eh. God bless, God bless. No offense ka dyan. Wait, wait lang, hindi pa tapos yung second comment oh. Ang galing pa rin kumanta ni Jan Lapus. God bless. Ano po? Naalala ko si Ted Pailon. God bless! God bless, God bless. Ato, walang sumasayaw na pizza. Ayan. Ito, ang galing ni Ted Pailon mag-gitara. Ted Pailon. Ikaw wala si Ted Pailon. Tapos meron nagtagulo. Si Jet Pangan po yan ang dadon, hindi si Chito. Mali naman at ang kayo itsura kumpara kay Jet. Hehe. Ang layo. Oo naman. May hehe pa. O, isa na lang. Oo. Wala na ba si Buddy sa bala sa dadon?
Matagal na. Matagal na. Yeah. Putang ina mo daw, sabi. Si James na yung magsasagot. Si James na yung sasagot. Tanginan, tagal na niya, no? Sasagutin mo, James. Oo, nakakainis. Hindi ba kayo naiinis dito minsan sa mga comment section? Na Yung pinagpapadala sa... Nagbabasa pa kayo. No. Hindi. Actually, kami yung nagko-comment eh. Kami rin. Oo nga, no? Nakalagay dito by Bimbo. Kailan ko yan? Hindi na namin kailangan yan kasi kami mismo nag-aasara kami. Tsaka the moment you pay attention to one, you have to pay attention to everything, di ba? Una, hahanapin mo yung puri. Ang katapat niyan, hanapin mo yung criticism. And it's not going to stop. May may magandang punto na sinabi yung kasi may ginawa ko musical last year yung Jeff Rocks the musical. Oh, yes. Oh. Dinirect ni Franny Zamora na dati ring artist, no? Tapos nung lumabas yung musical, naghihintay siya ng mga reviews. Tapos positive lahat yung reviews. Sabi niya, ayoko to. Mas nagdududa ako kasi puro maganda yung sinasabi. Gusto ko makarinig naman ng isang masama. Para, di ba? Kumbaga, mas Hanapin mo. Hanapin mo. Ito po yung isang masama. Ang galing pala kumanta ni MC. Yan, kayo. Gago nakalagay, oh. Nakalagay talaga, oh. MC. Pero yung kayo, no? Imagine nyo, no? Ito naman, may bawi naman. Sabi ni Maylene Suwing Deo Carissa. Gwapo pa din si Mr. Pangan. Wow! Binayaran ko yan, bigyan 500. Pero imagine mo yung platform na pinagsimulan nyo. I assume 86 cassette tapes, di ba? Yeah. Ano yung Cassette, first CD nyo? plaka. May plaka, vinyl. Vinyl, Vinyl. Oh. Vinyl. Sorry naman. Tapos, nung naalala nyo yung ng first CD nyo. Tapos ngayon, di ba? Linoleum daw, eh. sabi nila. Ano? Ano sabi mo, Linoleum? Nakasar ka, oh. Ang binil yun eh. May kanta pala doon sa Linoleum. Magtanong ka na. Ha? Siya daw, oh. Ikaw magtanong ka. Putangin na, mukha kang NBI, ah. Sinasabi ko na nga ba, NBI ka! Hindi kayo nahihirapan mag-adjust. Hindi naman sa pero it's always a challenge eh. Sa akin, ang biggest adjustment nung nawala na yung physical product eh. Dati Digital kasi na. may, Yung vinyl? may cassette, may vinyl. Nung CD nga, medyo lumiit na yung produkto. Medyo yun. Kasi, di ba, old school ka. Gusto mo nakikita, malaki yung produkto. Minsan, nakikita mo yun. Lumiit na yun eh, no? Lumaki ba yung kita nyo nung naging CD? Hindi. Hindi rin. Hindi rin. The same din. Actually, mukhang lumiit dahil mas mahal yung CD eh. You know, if you think about it, parang, bakit ako bibili ng CD? Pwede pa akong bumili ng cassette. Because at that point, nag-overlap pa eh. Wala na yung vinyl, pero may konting cassette pa. So, but anyway, they show up sa gigs. Oh, thank you. Ganyan. Binili nyo ba o pirata yung binili nyo? Napipirata kasi yung, diba, yung CD. Well, napipirata rin yung cassette tapes nung araw. Yes, Oo, lumabas. 50 pesos Pero nung with time cassette na may yun. loss eh. Loss in quality. Yeah. So eventually, you would want to get the real thing. Dahil yung kalidad parang, uy, bakit yung cymbals wala? Ganun yung tunog. So you'll get the real thing, di ba? Pag may nagpa-autograph sa inyong piratang CD, pinipirmahan nyo pa. Minumura namin muna. Or meron na? Talaga, totoo? Hindi, Meron. Minumura nyo nga? No, hindi naman. No, we Bless do you, say sabi sana or yung binili mo. But anyway, thank you. Dahil na-appreciate pa rin naman lang yung tugtog eh. Some are clueless eh. Na-pirated They don't know. Yeah, they don't know. You know, so you have to understand din that. And besides, na- they paid good money to go to the show. Yeah, so yeah. they're still supportive of the band. Pirated pa rin, noted. Sabi niya, ang galing niyo pala sa live, may cymbals. Yun! Hindi, pinapirata yan. Sabi ganun yun! Meron pala! May cymbals pala yun. Cymbals! Oo. Kaya nire-record niya yung concert eh. Oo. Sa inaaral nyo ba ngayon yung AI? Hindi. I think we're aware of it. In terms of yung as a tool, medyo ginagamit na yung pang-reference lang na, di ba, imagine mo na paano kaya kung ganito yung ireglo, ganyan. Yung nakakatakot, I was in a bar with, yung may gig with Sina Pepe and the Pillars. I'm kind of part of that. Tapos went to this bar.
Tapos pinapatugtog, Slapshot to Pero bakit may horns at saka bakit R&B yung areglo pero Slapshot na kanta to Then we realized, teka muna, AI generated to That's when it became really scary dahil lahat kami sa yung Pepe and the Pillars, lahat kami were serious musicians. So parang ito yung nagiging delikado Dahil yung mga tao na nakikinig, hindi nila alam yun. Ang alam lang nila, uy, Slapshot na city pop yung yung format. Right? Yun yung nakakatakot. Hindi ako nga nasa van kami noon, meron kaming gig. Yeah, papuntang Pangasinan yata yan. Clueless ako talaga sa ganyan. Nakikinig ako ng radyo, tapos may mga, alam mo na bago yung kanta may tema sa tunog, di ba, yung mga bago ngayon. So nagugustuhan ko din. After a while, parang pare-pareho yung tunog. And then, doon ko lang nalaman na sinabi ni Sancho, malamang AI yan, Jet. And ito naririnig mo sa talagang radio station. Yes. Di ba? So, nakakatakot in the sense kasi musikero ako Alam ko yung I'd like to know I know music, right? Pero yung marinig mo na hindi mo inakala. Pero musikero ka na pero nalilang ka pa rin ng AI, parang ganun. Parang ganun Parang Oo ganun. Oo na well, ang giveaway nga yun, medyo napansin ko, medyo pare-pareho na yung Kaya feeling ko sasawaan yung AI content, especially yung music, sasawaan siya So magkakaroon ng clamor for live gigs. Meron kasing common denominator May sound siya na hindi ko ma-explain. Iba pa rin yung live talaga. It Iba pa rin seems yung manufactured live. People still wanna hear live It music, I think. feels manufactured. So, Saka hindi walang makapag-live yung kaluluwa. AI. Hindi makapag-concert yung AI. Hindi makaka-revise. Tingnan mo yung... That's where the word comes in. Yung live, may libog. Yes. Ang AI wala. So malibog talaga yung drummer ng Dado. Basta naman Umangat si Roger ng konti. Gumanon pa Oo. Pero ang madalas kasing na bibiktima ng AI, yung mga nagzuzumba. Huwag ka tumitingin kay Mami. Ay, di nga ako tumingin kay Mami. Di ka naman nagsusumba, Mami, di ba? Di ba? Di yan Sabi ni Mami, Zumba, support. Grabe to si Mami. Hindi, kasi di ba, pagka naglalakad ako doon sa village namin, maririnig ko sa umaga, yung buksan mo't papasukin ako. Pero hindi mo alam na, di ba si Willie yun? Si Kuya Will yun. Pero hindi si Kuya Will yung naririnig ko. Hindi na siya yung boses. Hindi na siya yung boses. Parang, Testing. Buksan mo, papatukin ako. Ganun ba yun? Gusto mo daw, paputukin mo siya. Lobo pala to. Ano ka, pimples ka ba? Hirap. Kaya yun parang kahit nga sing musikero na lilin lang din for quite a while. Tapos paano pa yung mga ordinaryong Pilipino? Yun nga lang. I think pasimula pa lang yung AI kung iisipin natin Nagde-develop pa yan, Oo, di ba? nagde-develop pa yan. So hindi nyo ba minsan, kasi pagka sinasabi nila, kapag yung sa AI daw, kailangan marunong tayong mag-adapt. Kasi hindi na natin siya mapipigilan. No, true. Yeah. Pero yung, kumbaga, tanggapin natin yung AI as a creative tool or for scientific purposes. Okay siya for medical reasons, di ba? Pero yung dun sa sa art form, dun tayo mag-ingat. Dahil I'm sure none of you will use AI to write your jokes, Yes. di ba? You're not gonna do that. Hindi ba? Mali ba yun? Mali. Sorry, mali yun Mali. Use it as a tool. Yan, tool. Kasi minsan naiisip ko na rin gumamit ng AI minsan sa Kaso, pagka gumamit naman ako, parang una-una yung pride ng pagiging artist. Pangalawa, parang generic nga yung pinoproduce din ng AI. Yes. Tsaka in a way, hindi na ikaw yun Oo. Yeah. So, Even if the prompt comes from you, yung actual output, yung detalye ng output, tsaka whether it's music or jokes, diba, kinukuha mo sa sarili mo experience. And your experience is unique. Wala sigurong personal satisfaction kapag ganun yung naging produkto mo. Yun, tama ka, hindi yun yung tunog mo. And para maging tunog mo, tatrabahuin mo pa rin mano-mano para maging tunog ikaw So, what's the point? May wini-work on ba kayo na bagong album ngayong... Puro AI. Ganda. God bless.
Thank you for that honest answer. This is the Cool Pals. You know? Pagka, katulad nung dahil nabanggit ni Bimbo na God bless. Oo. Katulad nung tanong ko kay Brother Bo kanina. Ngayong 40 years na kayo. Pag tiningnan niyo yung mga pinanggalingan ninyo, ano yung mga pwede niyong ipagpasalamat na nalampasan natin to? Nalampasan natin yung mga pagsubok na yon during those 40 years. Wow. Na kapag kung sumuko lang tayo nun, hindi na tayo darating dito ng 40. Walang So, interview, 40 years, walang ano, guesting ngayon. 40 years di ba? So, siyam na kudeta, sama na natin dyan. Yes. Oo. Ang unang-una ron, unang-una ron, syempre, nung... Gawin mo ng 10, may paparating. Who knows? You never know. Yung pinaka-founder, si Teddy Diaz. He was murdered in 88. Oh, yes. No? So, ang hirap nun kasi siya yung pasimuno nandun doon So, doon pa lang, nagkaroon na kami ng pagdududa o agam-agam kung itutuloy pa namin. Kasi what's the point? He was a founder and he's gone, no? So, that's one big hurdle. Tapos, nung mga bandang 90s na, Sir Jet, paano yung usapan nyo nung time na yun na paano kayo magtutuloy after nung Ano yung incident sign na or yun? paano yung talk between you? Kumuha sila ng baso, binalik nila Teddy. Yes, og no lang. Yes, og no lang. Yes, og no lang. pwede nga dapat ganun kadali. Dapat yun na lang Hindi tayo nahirapan Strip poker ba? Hindi, I remember that nung burial ni Teddy. Nag-usap-usap kami na sige, libing muna natin, saka na natin pag-usapan. Kasi parang wala na sa isip mo yun He was a founder, he was your friend, Feeling nyo tapos na talaga nung time na. Yes. Yes, parang 90%, parang yun na yun, matatapos na. And I guess, yun, collectively, nag-decide kami isang araw, hindi, tuloy natin kasi kung malalaman lang natin yung wish ni Teddy, kung masasabi lang niya, siguro baka sabihin niya, tuloy niyo na. We had a coming show after the burial in Folk Arts. So, yung pa, isa pa, let's just push through with that and then... May concert pa. Let's plan the future. He played in that concert. Naging tribute concert na. We got Dapat yung 3 concert with Teddy. Naging tribute na. 3 gitarista yon. Yes, with Teddy, si Resty ng Identity Crisis, tsaka si David Lava ng Rage Band. Yun. Sino ang pinaka naging instrument or sino yung naging pasimuno na, sige, tuloy na lang natin. Parang, sino yung pinanghugutan ninyo ng lakas? Si Roger. Hindi, actually, AI. Sperm pa lang siya noon. Hindi, kaming lahat. Sperm pa lang naman siya. Kasi naalala ko, may similar incident din sa amin. Siyempre, may ganun din ang nangyari, may murder din. Tapos parang kami nahirapan din kami ituloy din. Personally sa akin nahirapan din akong ituloy yung comedy dahil nga parang may nangyari and then naisip namin na anytime pwede may mangyari din sa amin kung ganun. Para ang pinanghugutan ko ng lakas, syempre yung mga gustong ituloy. So may ako ayoko na ituloy, sila gusto nila ituloy. So sa kanila ako kumuha ng sa inyo collective ba lahat ituloy o merong ayaw? Yung pinaghugutan yung sinabi ni JB na yung detail na yun na nagkaroon ng tribute concert sa Folk Arts na dapat concert ni Teddy yun with us, naging tribute concert. Tapos grabe yung response ng tao. Jam-packed yung Folk Arts nun. So doon pa lang, I think, unspoken na Senyales no? Tuloy na natin to, maghanap tayo ng ibang gitarista. Yung proseso naman ng paghanap ng gitarista, gaano kahirap sa inyo? Well, hindi ganun kahirap to hindi naman ganun kadami nag-audition so, may mga ilan nag-audition, pero hindi bagay. Magagaling, pero hindi bagay. Until yun, so, may isang Japanese na nakatira sa Manila na nag-audition. Ang pangalan niya si Atsushi Matsuura. Audition na akuru! Ore wa yung sana ni Matsudes ka! Aramatu! Hende ko pati yan! Hinahir nila bigla. Gitarista lang, huwag na kumanta, Brad.
Mali. Baka mas maganda yung arigato. Arigato. Sushi, if you're watching now, sorry. Sisuri. Sumimasen. Sumimasen. Bakit? Excuse me. Excuse me. Gomenasai. Gomenasai. Ayun, so siya yung nagiging May tanong ako kay Boss JB. Yes. Sa mga bagong drummers ngayon, ilan yung kaya mong talunin sa showdown? Mahirap sabihin talunin. I'm very old. My drumming now is kind of a struggle for me, so I practice a lot just to keep the muscles going. When I was younger, kahit walang warm-up, I can go on stage and the arms... Talo lahat yan. May nagsusumba siya dun sa AI song. Baka wala warm-up. Prime JB. Prime JB. Prime JB. Sinong kaya mong talunin sa mga drummer? That's mahirap yung tanong na yan. There's no answer there. Kahit yung nag-iisa yung kamay ng Def Leppard, hindi mo kaya. Ako yung matatalo. Sapa ka na lang. Prime JB. Yung pa rin, yung nag-iisang kamay na drummer ng Def Leppard. Isa Def Leppard. Galing pa rin yun, ha? Kaya nga eh. Paano nyo naayos yung conflict sa grupo? Sapakan din. Saksakan kami ng tinidor. Kasi gusto namin matuto kasi 7 years pa lang kami. 7 times na rin kami nag-aaway. Oo. I think we're all aware of each other's quirks naman. Malamang kayo, alam niyo, lahat naman tayo may different personalities na So, you just have to know when not to push that button. Pag bata ka pa, ito, mapipikon to dito, tanga na, titira. Because you're young, you don't care. When you get older, teka muna, medyo, let's not go there. And ultimately naman, lahat naman kami, isa lang naman yung tinitingnan. Ito yung direction natin. Iba-iba lang yung perspective eh. Right? Nobody is exactly right, nobody is exactly wrong. Kumbaga, hanapin natin yung common pissing ground, di ba? Where our ihi meets, that's... Ibig sabihin, umiihi kayo na magkakaharap? Yes. Kakadiri. Wala ako dun, ah. Siguro pag umabot na rin tayo ng 40. Maganda. I think also yung lahat naman tayo may ego, di ba? Huwag natin sabihin hindi. Especially if you're in this business, sinasabi ko nga, kung artist ka, you have to have a certain ego. Yep. Para meron kang kapal ng muka to present your art. Oo. Whether you're a painter, you're an actor, you're a singer, may ego talaga. Imposibleng wala. Oo. Ang problema, pag yung ego sumobra, I think doon nagkakaroon ng problema. In our case kasi, walang ganun eh. Na, I'm better than you or you're better than him. It's always, yun nga eh, before mapindot mo yung button na yun na magkakaroon ng gulo, it never reaches that point kasi pinag-uusapan naman lahat ng bagay. Napapag-usapan nyo directly kung yung nag-ego check ba kayo sa bawat isa? Na napag-uusapan nyo ba na, oy, medyo tumataas na yung ego mo? And paano nyo ina-address yun? Paano sinasabi? Tinatanggal nyo na. Galing. Salamat. So, ganun po yung nangyari sa Japanese. Siya naman para may kasarana. Ganun lang, talagang pag-uusapan lang. And really, with this band, wala talagang malaki. Huli. Yun naman Wala talaga talagang nangyari malaking sa issue na ganun eh. Sila yun. Hindi pa kami umabot umabot na. Kaya nga, pero yun nga, before maging malaking issue na, magkaroon na ng murahan o pisikalan, wala sa naturalesa namin yun. Mas gusto namin pag-uusapan. Ngayon, kung talagang problema na yung ego mo, then, sorry kid. Diba? Parang ganun lang. Meron ba kayong group chat na may hindi kasama? Bimbo, wala kaming group chat. Okay lang sa akin. Kasama ako sa group chat. Wala ganun.
Puro share ng fake news daw yung iba eh. Kaya kasi may edad. Oo. Pagdating sa mga values, importante ba na pare-pareho kayo ng values para magtagal kayo ng 40 years? Ganyan. I guess, yes. Kasi parang, I'd like to think pareho, decente kaming tao kahit bastos kami. Kita nyo yung yabang nito? Yung bias. Maginoo pero medyo bastos. So. Yan, yung we all value one music. We value our family. We value the friendship. Ayun. So, kasi nabanggit kanina ni Muman, para ma-keep niya yung circle na yon, basta importante, walang babaero. Sa inyo ba, ano yung values nyo na gano'n? Lahat sila babaero. Ito lalaki ang kaya may group chat kami na wala siya. Baklase ni appear na yan. Nag-appear din si Roger. Kasundo na kayo Si Roger siya. naman, napa-appear. Putang ina mo. Tsaka si Bim, bilang lalakero, he gives and he takes. Pwede sa So minsan top, minsan bottom. Ganyan. Yun, ganun yan. Kaya pala, Kaya may balbas yan eh. Si Ryan din. Ano ba akala niyo dito? Damay ka pa. Yan pala ibig sabihin. Kami Ano, Rai? Ako rin pala. Nanahimik si Ryan eh. Taker ako. Taker. Ano tawag doon sa ano? The cock duster. Cock duster. Oh, Ano, dakak? cock duster. Duster? It's a term. It's a real term. From, galing kay? Yung panahon ni na Freddie Mercury, that's why nung medyo lumalab, Kaya nagkakamount pala na siya. ganun yung bigote ni Freddie Mercury. Tsaka yung nung panahon na yun, yung mga village So amoy people. bayag yung bigote niya. Siguro. Sino pa may mga Sino ba may cock duster dito? Makapag-ahit na nga. Mga bigotilyo sa San Francisco dati, mga unang nagka-AIDS. May bigote. Dapat ganun yung trivia mo. Sana San Francisco na lang, di na yung... Oo, San Francisco Del Monte, yun na ba ako? Del Monte. Meron pang Pampanga. unang mga nagka-AIDS eh. Ang dami mo alam na trivia sa LGBT. Yun nga, parang anong values yun na importante sa inyo na meron ng bawat isa? Na nagpapastick together. I think, yun nga, sa age namin, we police ourselves na eh. Kumbaga, hindi na kailangan sabihin sa'yo kung ano yung tama at mali. Alam mo yung dapat mong gawin, tanda ka na eh. Di ba? And really, sa Dadon, napakasimple lang eh. You know, you show up at rehearsals, you do a good job, you do the show. Energy, di ba? Play well, play tight. Yun na yun eh. Ganun lang talaga. Anong discipline ang mga bands na katulad ninyo na since 80s pa na hindi nyo na nakikita sa mga bagong artists ngayon? Bagong Hindi ko bands? masasagot yan kasi hindi ko naman sila... Ang practice ba, ang rehearsal ba Sige, ako na lang po sasagot. weekly? Weekly. Yun ang gusto ko sabihin. Ikaw na lang. Weekly. At least once a week kami Once a week kayo. And mag-rehearse. then gano'ng katagal kayo sa studio nagpa-practice? Like, 4 hours. At least 2 hours. At least. At least 2 hours dahil... Kwentuhan, tas... Consistent to all year round. Yeah. Dati, we used to rehearse for one gig every day of the week. Siguro at least 5 hours per day. Kasi I assume you're playing the same song eh. So yung pinaka-practice nyo yung gig na mismo, hindi no? Bukod No, pa talaga. hindi. No. social life yun ah. Pero yung kabataang nagbabanda, kanta eh. yung kabataang nagbabanda ngayon mahina sa sifrahan eh, no? Dahil sa technology ngayon, tingin nyo. Yung tenga nila. I wouldn't know. Ang alam ko lang, mas madaling matuto ang mga bata ngayon. Everything's online eh. Yeah. Online na lahat. Kasi ang mga bata ngayon, sila magpo-produce, sila gagawa ng kanta. Dahil lahat nasa computer lang eh. Correct. kung hindi ka marunong magbasa ng tab, pwede kang sundan mo lang yun sa YouTube. Tsaka yung ano nila, yung Tinuturo collab mo nila, yun. si Sean Archer. Si Sean Step by step. Galing ah. Si Sean Archer, siya gumagawa nung Si ano Sean, niya, ang di ba? galing. Oo. Collab kami with Sean. He's a brilliant young guy. Paano nyo, aside from same management ba? No. Same label. Same label. So, pinag-partner ba kayo o kayo ang pumili sa kanya?
pinili namin. Parang sa Sony, tinanong, sino ba mga artist nyo? Yeah. Tapos tapos nakita We're natin looking isang for video some young guy. Some young guy. Nagbahanap kayo ng mga bata. Bakit ano, di mo ba ito? Gumano na yun. Sino mga bata dyan? Tapos nagbarka sa amin yung kanta niya na yung Patay. Patay, ang ganda ng kanta. Para ba ang witty nung Ayun. So we chose to to pumili kami ng kanta na i-collab namin with him. Kaninong kanta yon? Yung gawa ba niya o Nagsimula gawa sa ninyo? amin. Yeah. Sa inyo? Tapos pinasa namin sa kanya. So, kinumpleto niya yung kwento ng kanta. Yeah. Actually, nag-start with if we were Sean, how would we write it? Because we were thinking of him eh. Dahil kailangan You were komportable thinking of siya. Sean? Yeah. Anong kanta nga ulit yun yung title nun? Delikado. 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 Sa Yung mga hindi Delikado, nakakalam yeah. ng Delikado na kanta, tungkol yun sa Mag-ama. mag-ama. Yes. Sakto, Father's Day to lang. Na, Yeah. Na parang para si Daddy Jet. Daddy. Yung nag-iisip yung ama, yung perspective ng ama pag nawala yung anak sa bahay, then yung perspective naman ng anak na laging nag-aalala yung na parang walang tiwala sa kanya. Yung mga ganun. So, ang ganda kasi nung pagkakaareglo, parang sagutan ninyong dalawa, nung anak at saka nung ama. Yeah. Anong nangyayari talaga, di ba? Oo. Between, Well, yung iba dito walang tatay, so hindi ko alam. Sino ang nagpasimuno na maghanap tayo ng bata? Galing ng dami. Yung nagtaas ng kamay. Yung nagtaas ng kamay, no? Yung umaping kay Roger. Sino ang may gusto ng bata sa inyo? Well, Take one for the team, Francis. Sancho, pakisagot. Ikaw ang unang umano, Sir Sancho. Market ko yan eh. Yung audience. Paano ba yan? Parang gusto nyo isa ba yun sa mga ways or naisip nyo para maging sumabay sa panahon ngayon? Hindi naman, not exactly yung, basta gusto lang namin to collaborate with another Sony artist. Alam mo, parang may mga kinonsider kami na ka-same age na yeah. Pero yun, ultimately nga, yung song ni Sean na Patay. Yun yung nagpahuli sa Galing. Tsaka yung, if we're gonna collab with artists our age, parang... Oo. Umipi kasi yung studio nun. Hirap-hirap ko sa engineer, no? Pasahan na sa lompas. I mean, we would still love to, pero maganda yung yung may New blood, no? New blood, new perspective, fresh perspective. Innovation. Fresh energy. New sound, kumbaga. The Dawn with Ted Pailon. Ayun. Why not? Bakit hindi? Hindi, masawig nito yung asawa ni Judy Ann. Parang titinang mo. Ryan, si Ryan. Agustillo. Ryan, ha? Atong ang? Wag naman baka uliin eh. 10 million. 10 million din Huwag yung... naman ganun. Gusto pa namin mabuhay. Feeling ko yun din ang ayaw mo mangyari as an artist, yung maging stagnant ka. Oh yeah, no, you don't want to be you really that. want to try new things. Hindi mo. Yeah, Basta legal. Oo naman, legal naman. Basta legal. Ano ang gusto Ano ba ito? nyo? Drugs ba yung pinag-uusapan nito? Hindi, ano ba ang goal nyo after, kasi parang nakuha nyo na lahat ng gusto ninyo eh. After 40 years, ano pa ba ang goal ninyo? Wow. Imagine niyo, may fans kayo, no? Nung una sila nagkaregla. Kayo yung pinapakinggan nila. Ito, si Mami. Ngayon, Teka lang naman, Baby! menopause na sila. Natatapos na yung regla nila. Ngayon, Kayo pa rin yung pinapakinggan nila. Nag-hot flash na Putang ng compliment yan, di ba? I never saw it like that. Di ba? Yeah, oo. Hindi, tsaka yung mga nagaling sa itlog ng lalaki. Okay. Yeah, Si Roger ba yung sinasabi? Oo. No, I mean, okay, June 11 to... Anyway, a couple of weeks ago, we played sa Barangka sa Mandaluyong. Tapos yung... Kagabi lang yun. No. This is airing June For 11. airing nga eh. Ako naman, sinira mo yung Galing. I pay attention eh. Anyway, so... Obviously, yung mga kaedad namin nandun, they were enjoying. The great thing is yung... Kita mo talaga mga bata na... Yung act before us, si Josh Cullen.
Siyempre, sa nawawala SB. yung mga bata parang, oh shit. Putang ina mo, nagpipinger ako. Gumaganon yung mga bata, no? Lalaki yun. Sino yung mga yan? Fan ni Josh? Oo, mga barangkanyans. Sino si Josh Cullen? One of the members of SB19, SB19, very oh. successful solo artist. So we were like, oh no, well, okay, whatever, we're the Dawn, ganyan. So we made adjustments to our set a little bit. Nagsayaw kayo? Hindi. Hindi na. But the thing is, he was there right before us. Si Josh Cullen yun. Talaga? Just hush. Josh Cullen. Yun, di ba DJ yun? Josh, No. Josh Cullen. Josh Cullen. Guys, SB19, hindi nyo kilala. Oh my God. Hindi mo alam ni Mami. Mami, sino yan? Oh no, mami. Anyway. See, alam ni Mami. Kahit talaga tatandaan nyo na eh. SB 1980s. But anyway, yun. So, the audience response to him was obviously, mga bata. Nagwawala Nila kasi, talaga. oh, ganyan. Anong gagawin natin? So we played, we adjusted our set a little bit. We played. And enveloped ideas. First single ng The Dawn. 1986. This is my point about, wala pa nga sa itlog ni Daddy. And there were yun kids pala yun. who know the song and they were dancing to it and they were enjoying it. And that was, wow. Yan ang advantage ng digital platform. Yes. Yun naman yung isa sa mga pros yan. I mean, Exactly. it's available for everyone to listen to. Yeah, and then they go, oh, this song's from 1986. Wait, I like it. Oh, end of story. Diba? Binabago nyo pa ba yung areglo Yes. ng mga ng mga lumang kanta ninyo? Tinatagalog niya minsan. Para maging relevant siya. Yeah, for it to feel fresh and to reflect din how we play it. Dahil hindi naman kami yung, okay, this is how we played it 1986, kailangan ganito plakado. Because we are, well, the lineup has changed. Junboy is a much more powerful drummer. Even back then, he was a powerful drummer. Even more so 40 years later. I kid you guys not. May mga bata na, pag nag-drum solo si Junboy, really, 9-year-old kid. Nababasa. Ay, 9-year-old. 9-year-old kids. Nakala ko 19 years old. Yeah. So, yun yung... Tangina mo. Buti, binawi mo eh. No? Oo, sumabay kasi yung nababasa doon sa sinabi ng 9-year-old. Okay. Paki-edit ng tama yung episode na to. Dahil pag pangit yung pagka-edit, ang pangit. Pawis naman, pawis. Uy, thank you to the following sponsor. Oo, sa lahat ng sumuporta sa ating anniversary. Nandiyan ng Asia Brewery Inc. Ang Barbecue Bob. Bebang, halo-halo. Bounty Fresh. Bulaluan sa first. Bulaluan pa kamarin. Saan? Bulaluan pa kamarin. Tamarin. Tamarin. Asim yan. Salamat sa circulation ito. Jukes to Go Diner. Century Park Hotel, Manila. Frankie's. Linya. Ganggang Chicken. Minute Burger. Passion Max. Kawawa naman ang mga sponsor na natatapat kay Roger. Sogo. Titos, Latin and BB. Latin. Iba yung Latin sa Latin. Latin. Pag Latin, iba yun. O, edi, kayo na. Oh, pasta game. Yan ang Rugged Coffee. Sister King. Ano? Sister Teacher. Ging. Pakiayos na lang, GB. Sister Ging. Akala ko Teacher Ging. And homemade goodies. Please support our concessionaries. Concessionaire. Saka pa promo ka. Dahil na kayo. Namamali ako eh. Concessionaire. Concessionaries ang puta na. Concessionaries. Pareho na mga missionaries. May mga... Sex position. Anong missionaries? Missionaires. No. Ano tong sex na ito? Concessionaries. Merong mga Mormon doon. Hindi. Nagka-sex lang kayo sa booth yung Barbecue Bob. Minute Burger. Pasta game. Rugged Coffee. Sister King. Sister Ging. Sino ba punta yan? Sister Ging. Homemade goodies. Frankie's. Gang Chicken. Linya. Siyempre, The Cool Pals Merch. Ay, ikaw na kaya nanonood sa video. Ikaw na nanonood. Sa wala na yan eh. The Cool Pals
merch. Tangin na, hihingi ng discount yan eh. Yung sponsor eh. The Cool Pulse merch. The Cool Pulse merch. KP na lang, KP. The KP merch. May date na KP pa rin. Thank you! Thank you. Thank you very much. No, it's that eh. Pati yung mga tanda tsaka yung mga bata, they're still enjoying yung enveloped ideas, and it's mind-blowing. It's mind-blowing. Pwede nyo bang explain para sa mga nakikinig na technical doon sa musicality, paano nyo ginagawang current yung mga songs ninyo para mas mag-appeal doon sa younger audiences? Hindi naman not necessarily mag-appeal to a certain demographic. Binabago namin para lang fresh for us. Kasi nga pag kami sawa na, tapos mukha kaming sawa tumutugtog, hindi rin mag-enjoy yung ano eh. So ang una kong piniplease yung sarili ko eh. Pag may gagawin akong sarili mo? Paano? Mamaya pakita ko sa'yo. Pa-video boss ha. Parang iba na ba yung kinikita Video mo kay Roger. Paano mag-please ng sarili, Roger? Ganyan talaga yung tulog niyan eh pag masturbate. Yan ay mga bibe. Ayun. Ako yung fiercest critic of myself. No, Pag galing. hindi ako masaya doon sa ginawa ko. Hindi. Yeah. Not worth doing. I think we all are individually and collectively. So, Pleasing. no. Ito, may sasabihin ako seryoso pero magtutulog Kanina ka pa seryoso eh. No, okay. But seriously, before you can make... Sige lang. I think before you can... In you guys' case, yung as comedians, before you can make others laugh, you have to know. You have to know. Ikaw ang unang audience ng joke. Yeah. So it's that. It's the same principle. Ang galing nga nun. Yeah. Kasi yun din yung ginagawa namin sa jokes pag ilang taon na pero gumagana pa siya eh. So para hindi magsawa, nilalaro namin ng konti. We play the audience also, yung live audience, yung energy nila bounce back lang namin gano'n kung paano yun. And then maintain yung emotion ng joke. Kung galit ba ako dito, then galit ako every time tatap ko lang yung emotion dun sa joke tapos madideliver ko siya naturally. Sa akin minsan ang ginagawa ko sa joke, kung ano yung lengguwahe ngayon sa panahon ngayon, ina-apply ko doon sa joke. Parang kunyari, yung ngani, ina-apply ko doon sa, kunyari, Heil Hitler ngani. So, Alam mo, context na ba? Ganda. Parang 1940s pa yung Heil Hitler, di ba? So, gawin Hindi mo, na siya uso ngayon eh. Oo, hindi na siya uso. Gawin mo siyang current, lagyan mo ng ngani. So, pwede na siyang... para may may tulog parang na ganun lang yung pamilya. example. May tulog na pamilya. Pero ang galing yung... Gusto ko kasi, may ngani, di ba yung gitara nito? sorry. Hindi kasi yun yung dream din ng bawat performer is to be able to perform like you guys na yung tunog, yung energy nandoon for the longest time. Kasi ako ganun ako eh. Pagkuhari, si Simply Red also just celebrated 40th yata. Tapos pagpapakinggan mo siya, ang galing. Yung pa rin. Ganun pa rin. So parang yun yung dream mo as a performer is to be able to sing the songs the same way as you sang it noong 1986. And you guys kayo yung best example for the Filipino performers on how to, keep playing the music that you started Or at least never forget yung essence. Oo. Because the form will always change, but the essence will not. Yung spirito ng... You're the spirit, Oo, right? Galing. So, Lalim. ako na magseseryoso. Okay ka lang, pero Roger. talaga. Medyo seryoso na Roger, eh. ano masasabi mo sa 40 years ng Dadon? Ano na yan? Ha? Life begins at 40 nga. Ang ina nito. Oo nga. May tanong po si Rem. Nalungkot ba kayo nung nawala yung NU? Ba't ba nawala yung NU dati? Dahil sa pera. Malaking kawalan ba siya sa band scene, sa rock scene? OPM in general. For rock scene, For that time, I would say yes. Dahil yung service ng NU was the rock community. Does it matter now in 2026? Maybe not.
Dahil yung fresh music, you can get it off the internet and Pero nung whatever time na yun naman. no? Yeah. Oh, ang alam ko sumalo ng Jam ganong 88.3. Jam 88.3. Yeah. So, ano yun? Bluetooth? Ano yun nasa Ano yan, Bluetooth? Na-detect nila na meron daw isang matandang nagkaregla na ulit. 1 point na doon. Pero paano niyo explain, Sir Francis, sa mga new generation ngayon, ano ba yung NU? Well, no kid has asked me that, so well, if they ask, I don't know what to say. Except that, it was a different time, it was a different world, and it was avant-garde nung time na yun. Kasi they dared to play yung mga hindi piniplay ng ibang radio true, station. yeah. So it was brave. Dahil, bebenta ba yan o hindi? Who gives a shit? Before NU, there was LA 105.9 eh. Yes. Yun talagang Pinoy alternative. Before LA eh. yan, yung XB. XB, yeah. Hindi na ako ganun katanda, sir. Sorry. May ginig ka ron? Hanggang LA lang naabot ako. Hindi maganda yun, dali natin yung dali natin yung new audience doon sa atmosphere noong 90s. Kung paano ba gumagana yung music industry noon. With May nagpapakita ng suso sa radio booth. Hala! Nahuli? Meron? Ayan, 1 point ulit. 1 point. 1 point. Lalaki yung nagpakita. Lalaki. Oo, gaano ba ka-wild ang 90s band scene noon? Kasi radio DJ noon, rockstar pare. Oo. Iba ang ibig sabihin ng radio DJ noon. Ilang dede na ang nakita mo, Sir Francis? Sarili ko lang. Sumagot ka ng tama. Series. I would like to believe na may prinsipyo ko being a professional radio DJ. I have encountered people na mag-audition to be a radio DJ na yung goal nila is makaland ng chicks and whatever. So, Oo. Kasi nga parang rockstar status eh. may ganun eh. Ha? Sambir pa dito. Sabihin mo na. Na-filter na ba yun? Tingin nyo, na-filter na? Whiskey, whiskey. Whiskey. Ilaglag nyo na. No more whiskey. Nag-blackout ako sa whiskey a few weeks ago. No, I think it doesn't matter whether you're a comedian, musician, or radio DJ or whatever. Ano yung ugali mo? If you're doing that to get laid or whatever. Hindi mo kailangan maging defensive. Radyo lang yung tanong. Tapos na yun eh. I mean, Shot pa! God bless. Naalala ko nung sa NU, I'm not sure, parang wala pa atang morning talk show masyado nun. Yung Zach and Joe in the morning. So, it was a really cool show, pare. Magkano siya ka-cool? Describe mo naman sa Para mga bata. siyang, nung time na yun, ginagawa ni Mo Twister. Bubala na to si James. Ha? Parang Mo Twister, gano'n. Parang Mo Twister, yung morning show ni Mo Twister. Yung parang unfiltered. Anong year to? 95? Siguro gano'n? 1998, 1999. And nung time na yon, hindi pa visible kung sino yung mga radio DJ. So talagang lang pagbabasaya talaga, mo, boses lang yung talaga. boses lang talaga. Si Zach Lucero yun ng Imago pare. Tsaka si Joey. Kaya parang bago nagkaroon ng podcast, mga morning show ang morning di ba? show. Yung 98 kasi, 103.5 kay Light. Okay din yun. Ganda ng programming nun. Ba't kinakahiya? Hindi. Nag-ano kasi ako eh. R&B naman yun. Hip-hop yun. Hip-hop yun. Light jazz to pop, R&B. Yung Chico and Delamar? Doon ka ba? Hindi, hindi ako maano sa talkies. Yung music lang. So RX parang yun yung yata pinaka-konting commercial. Pati one Tana Francis, sobrang big deal noon yung year-ender ng NU. Yung i-play nyo yung #1 song kapag New Year's Eve. So, people really, nakikinig sila noong time na yun ng NU. So, yeah, sakit ng ulo sa production yan. Tsaka mapapipilitan ka pumasok ng pipilitan ka pumasok ng New Year's Eve ba? Parang may bonus ba for showing up on a holiday? Wala. Tangina, bakit? Tsaka yung NU lang ba dati yung merong awards? Yes. NU Rock Awards. Oo, di ba? Parang naalala ko sila lang yung merong ganun. Gaano kasaya yung trabaho mong yon, Sir Francis? As a DJ or sa Rock Awards? As a DJ. I love the music. I love the community, obviously. So, yun, sobrang enjoy. My paycheck is another... Oo. So medyo passion to. Ganun. Passion So, talaga. purong suso lang talaga yung motivation natin dito.
Well, again, Kung meron man. kung may suso, never mind my paycheck. May suso naman ako nakikita eh. May rock awards moment ba yan? Yung rock award moment bang Dadon? Marami. Ano ang mga pinaka-special na moment na rock awards? May nagpakita na naman ang Then naalala ko kasi nakapunta ako ng isa. NU? NU Rock Awards o sa Limits. 2,000 limits, di ba? Limits. Limits. Ako yata ang host nun. Nag-host din ako ng Rock Awards. Oo. Oh. Ang experience ko noon, Ay, kaibigan di namin, best friend ko nung high school, kapatid niyang manager ni Pepe Smith. So sinundo namin si Pepe Smith sa bahay. Kasabay namin si Dodong ng Dayut. Nung sinusundo si Pepe, Nasa isang ayoko sa kotse riyak, kami. ayoko sa riyak. Nasa isang kotse kami. Tapos Sa awards tayo. sabi pa ni Dodong, kami pala yung unang banda. Tapos na-late siya, tumakbo na siya paloob. Pero yun na yung first experience ko na parang meron pang moment yata na kinalagyan na nila ng... Kasi yung label ng San Miguel Lake natatanggal. So everyone na umaakbay kay Pepe Smith, hindi siya talaga umaakbay, kinakabitan lang nila ng sticker na si Raulo. Ginagano nila, Pepe, kamusta na? Tapos puro San Miguel Lake na ng sa likod niya. Grabe naman. Oo. Pero kayo, as the Don, meron bang special moment sa inyo yung NU Rock Awards? Like na talagang parang ito na-enjoy nyo or memorable I siya? think yung comeback single namin, nung Prodigal Son, yung single namin na I Saw You Coming In. Kasi nag-disband kami, di ba, for 5 years. Tapos nagbalik kami ng mga 99, 2000. Tapos sakto nag-Rock Awards kami. And that song, nag-chart sa NU. How many weeks? Yeah, did. So, yun, pinaka-memorable na NU guesting or appearance namin. Tapos every Rock Awards after that, salamat yung tinugtog namin. Kaya parang, tangina, tigilan na nga natin tong... Kaya nagsara yung NU. Yeah. Ba't pala kayo nag-disband? Well, that was a decision that initiated with me. Kasi gusto ko na magpahinga muna sa banda dahil nung dumating yung 90s, yun na nga eh. Nagkaroon ng plateau eh, yung career, if you wanna call it. Kasi naglabasan na yung mga bagong banda, mas malalakas, mas sikat. Which is great, di ba? Kasi yung gusto mong maging eksena eh, di ba? Na lumaganap yung banda. But at the same time, I also wanted na rin to try something different, no? Kasi at that time, 8 years na ako eh, sa The Don, no? So sabi naman ng mga magulang ko or my girlfriend at the time na wife ko na ngayon, baka gusto mo mag-pursue ng career mo na originally you wanted to pursue, which was mechanical engineering. Okay. So, sige ha. Pero eventually, I ended up in a record label, working for a record label. Pero at least... As a mechanical engineer. As a mechanical engineer. Pasok na pasok doon. So, ano pa rin, parang... Music-related pa In the rin. end, gusto mo pa rin maiba. Diba? Parang nanawa na ako sa pagbumukha ng mga to. Hindi. Pero I think it's healthy, no, sa mga artists na meron silang side project. Yeah. Healthy yun. Di ba? Para na-i-express nila. Kasi hindi naman lahat ng bagay kaya Si mong... Buddy, di ba nakwento niya, nagtrabaho siya sa ABS. Si Buddy. Nakwento niya, nagtrabaho siya sa ABS-CBN. Well, nawala kasi yung Eraserheads noong time na yun. Hindi ata, uso pa ba, hindi ba nauso dati yung side quest na tinatawag nila ngayon na parang meron kang something na ginagawa, labas dun sa ginagawa mo? Yung mga solo projects, uso pa rin naman yan. Yun, mga ganun. I think healthy yun eh. Natatanong yan kasi, well, lalo nung panahon namin, pag sinabi mong, kunyari, dadon ka lang. Parang hindi matanggap ng mga followers pag ginawa kang iba. O magsusolo. Pero ngayon, it's more the standard eh. Tanggap na eh, di ba? Kahit yung mga BTS, may kanya-kanya silang solo rocket, di ba? Mga ganyan. Healthy naman eh. And I think, as an artist, kailangan yun. Kasi meron mga artworks na hindi mo kayang i-express as a collective eh. So, kailangan mailabas mo siya. So, healthy yung side project. Yeah. I mean, the Don has a collective voice. And kahit pa paano, there's also things that you want to express outside of that. Kahit kami may solo mga sarili-sarili. Yeah, yung konting but this is home, right? Ako gusto ko lang magtinda ng vinyl eh. Or linoleum. It's vinyl. Vinyl. Sino, Sir Jet, yung game na ulit? Yung nag-initiate na... I remember nag-initiate niyan si
Lumapit sa akin si Mr. Japanese, si Atsushi. Oh, lumapit, James. Para akong makain. Hanggang sa susunod na tawanan. Dito lang sa Cool Pals. The Cool Pals is brought to you by the Pod Network Entertainment. Be a Patreon subscriber. Visit www.thecoolpals.com. Watch our live recording at the Cool Pals Bar at the Cellar here at Century Park Hotel, Manila. For schedules, visit our website. www.thecoolpals.com din yan. Bili kayong ticket dyan. May bayad ang entrance dito. Huwag kayong kuripot. And follow socials sa Facebook, Instagram, X, at TikTok. So, manood din rin kayo ng vlogs namin sa YouTube. Yan. Ngayon Sama ka mo yan! Jay! Isama mo yun! Isama na yun! Sama na yan. Isama mo yun! Putang inang yan. Mag-Patreon Wala ka kayo bang para, control? para may panggamot kami kay Roger. Kanina pa Please, mag-Patreon na kayo kung gusto yung mabati. Doon lamang. Huwag na kayong mag-comment pa para na kayong tanga niyan. Yan. Paano pala yung celebrate na daw ng 40th Sorry? anniversary? How are you guys celebrating yung 40th? Siyempre, ang daming kanta, hindi namin kaya ipagkasya sa isang show. Pero it's gonna be a long show. And featuring our songs, yung mga hits, tsaka yung mga hindi masyadong hits, lahat yan. May listahan pala, may listahan. Typewritten pa. We're gonna make it a special set. And parang promissory note. directed by Paolo Valenciano. MD'd by Gino Cruz. And we will have special guests, meaning some of the old members. Wow! Pati yung Japanese will one. jam with us. Pwede mo nang pasapak to Well, si James. unfortunately at Sushi, we tried because he's still a very good friend of the band. And he's told me so many times, Francis, I'm retired. I'm retired. Ganyan. But we hope to have I'm him there. retired. Sa bundok na siya, no? Nasama ka. He'll be there in the audience somewhere, I'm sure. Anong date po ito? June 27, Theater at Soler. Uy. Wow! Uy, ganda So, ng venue. there's gonna be the bar will be open as early as 6 p.m. So, DJ to set the tone of the night. Tapos, merong exclusive after party brought to us by JBL for the SVIP ticket holders. So, medyo naubos na yun. So, Ticket World po if you want to go. And tickets as low as Tickets cheap as 1.5. cheap as 1.5. Yeah. So, yan. Tapos, meron din kaming vinyl, special release, yung tulad ng dati. Maglalabasin kami ng linoleum. Backspacer Records, cover art by Leonard Paras. Just June 13, Toycon surprise release. Meron kaming... Uy, nandun kami. Yeah, adult Toycon. May toys, July may toys 5. kayo? May toys. Meron. Yes. Surprise. Yung sa Baguio. Anatomically correct. No. Vibrator pala eh, no? Si Kiko may suot na bariles. Sa Baguio. Okay. Plus July 5 will be in Singapore. Sa Timber plus One North. Yun! Oo nga! One North. Napakaganda ng venue na yan. Nako, niya po si dun. Abangan niyo po yung Hanapin niyo babaeng malaki si ang Osos dede. Eka. Si Osos Ekalam. Nung nag-perform kami doon, as in pinapalo niya yung ulo ni Roger sa dibdib niya. Oo. Sir Francis, baka maranasan mo. Feeling ko, I have a good feeling. Apo. Well, let's pray for that. No, God bless. God bless. By June 27, abangan ninyo ang The Dawn sa Soler, Theater at Soler. Yes. Thank you, Cool Pals. Maraming salamat din po. Happy 40th. Yo, happy 40th. Thank you. Happy 40th. 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 And wini-wish namin na sana mag-40 din tayo. Ilan taon na tayo nun? Oo. Kailan nyo ba hanggang 80 plus may target 80 plus ka na. 82 na ako nun. May target ba kayo kung hanggang kailan kayo magiging The Dawn? Wala eh. Let's see how it goes. See how far it goes. Ganun na lang. Oo, nalagpasan na eh. Parang naipipicture nyo ba na matanda na kayo na... Ako hindi. Sabi ko, 60, medyo na ako. Iba na Lalo ginagawa. Pero it's a treat no? Kasi syempre ang artist, ang trabaho niyan is to create an artwork.
And yung buhay mo as an artist, tumatagal yan hanggang kinokonsume yung art form mo. Right. So 40 years, it's a big feat, guys. So congratulations. Thank sa inyo. you. Soba. Oo, Galing. konti lang ang bandang umaabot ng 40 years. Oo. At kaya Unity umabot nga ng 2 years 40. lang. Tangin ang ganda ng Unity mo, 2 years lang. Oo nga. Dami ko pa naman biniling t-shirt. Sayang yun. Oo, yung binili mo. Baka mag-reunion sila. Ay, ganda. Reunion concert? Reunion concert eh, no? Unity team. Oh. I love you, BBM. Oo. Love you, BBM. Or kung sino man yung manalo sa time na habang pinapanood mo. Oo. At kung dun sa matatalo naman, pwede kayo mag-open mic. Sa Tuesday sa Brickwall BGC, Wednesday sa Most Bar QC. Nagpapatawa na rin naman yung mga yan. Friday sa Cool Palace Bar at The Cellar. So, dali nyo na sa tamang stage ang inyong pagpapatawa. O baka mamaya may mga matatalong mga mayor at councilor dyan sa Nueva Ecija. Matuto na sa'yo, Nonong Balinan, kasi nandiyan ka sa June 12. Bukas po yan. Bukas na. Oo nga. Uy, Independence Day pala ang show mo dyan. Kita-kits dyan Nueva sa Ecija, June 12. You are in for a treat. Nandiyan po ang Nonong Balinan. At June 12 and June 13 din pala, baka nasa Puerto Galera kami, Pepe at Opao. yan, nagsuswimming lang sila doon. May show May show. Sa June 13, Ryan Rems and the Fur Babies in Cellar. Kasi sa mga hindi alam, si Ryan Rems po ay isang fur parent. June 20, June Dog owner. 20, June 20, dami yung koda. Roger Naldo and Andren Bernardo, ang 25% podcast 3rd anniversary live recording and stand-up comedy in Cellar. Sa mga hindi alam, 25% podcast po ang title ng podcast na yan dahil 25% lang po ang effort at passion ng mga host ng mga yan sa show nila. June 27, Recta Source Street live in Cellar. May show din po ang mga pusher ng mga drugs. Yes, nananawagan po kami. Yan po yung show na pwedeng i-raid. Yeah. Lahat po ng mga shows dyan ay may warrant of arrest na. Yes. Hosted by none other than Ryan Rem. Ito pala si Ryan. Puta, ito pala si Siyempre, kung Ryan. may show ang pusher, dapat ang host yung buyer. Okay. 12 years na akong di nag-host, so yun na. Yan. At siyempre, pusher lang ang magpapabalik kay Ryan Rems. 12 years na rin bang hindi nagsashabu? As always. Okay, Absolute Mega Best. Nandiyan po, Ryan Doliero, Victor Anastasio, James Caran. Ako din po. At yan po ang mga shows. June 20, Lipa, Batangas. Wow, July June 4, 20, Fairview. birthday ko yun at tagali pa ako. Ah, talaga? Hoy. Happy birthday, Sir Francis. Makikita niyo lang si Pupunta Senator ako dyan. Bato. Yan. Punta ako dyan. Kung nandun kayo Ay, sa invite Lipas, namin kayo, Sir Sir Francis, Francis. please. June 20, July 4, Fairview, July 11, Manila, July 25, Green Hills. Yan po din ang pwedeng mga lugar kung saan nagtatago si Bato. Okay. Makikita niyo dyan, nag-show si Bato. Makakabili ilang tickets sa comedymanila.ph. Again, June 27, The Dawn Theater at Soler. Para po bumili ng ticket, saan makakabili ng ticket? Ticket World po, sa Secret World. Ticket World. Punta lang kayo Tickets dyan. as low as 1.5. As low as. Yes. Again, maraming salamat po. The Dawn. Thank you. Thank you for having us again. Thank Congrats. you. So, hindi nyo alam, Congratulations! you continue inspiring mga bagong performers and then sana And God marating bless, namin. God bless. God bless. God bless. God Yung bless. magbago Saka na- ito ang Magbago na isa sa sa mga God bless. pinaka-paborito naming show na Yes. nag-guest kami. Ay, man. Totoo Thank yan. you. Sunod po kami sa DCMM. Yeah. Kita tayo doon. Hindi kayo dito sasabihang si Chito Miranda. Maraming salamat Thank po. you. Thank you. Anytime Thank you pwede kayo bumalik dito. May mga pabati pa. Yan. So, Ayan pala, may shout out sa pabati ating Muna mga tayo, Patreon anong dyan. ano? Aileen Boligao, Aaron, Alvin Marquina, Butch, Genesis Suarez, Jorel Panopio, Justin Lloyd, Miko, John Limuel Zoleta, Mariel Jeronimo, Ralph Payonga, Mac Irwin, E. España, Pabs Torres, Gabriel Baduria, si Alex Perez, Ram Mendoza, Ralph Abayon, Carl Penales, John Matthew Nebrao, Jello Bean, Clody Cakes, Trisha Kate Estabas, Edward Zubiri, Carl Julius Getubig, Ray Anthony at si Mayiri Gusira. From Aaron Jude Salazar, pabati sa amin ng girlfriend ko, Janela Arandia and Aaron Jude Salazar dito sa Kuala Lumpur in Donald Trump accent. Hello, Janela and Aaron. What is the name? Janela and Aaron. Hello, Janela and Aaron. Happy anniversary to you. And here's my gift to you for anniversary. 5 missiles. Galing mo, Trump. Oh.
How From thoughtful. Van Cabalo, pamura kay Sir GB, baya kong alo Vizara na madalas pagnasahan ng Arabo sa Dubai. In panlasang Pinoy accent. Anong pangalan? Alo. Alo. So madalas palang pagnasahan ng Arabo ang puwet mo. Gawa tayong recipe para hindi ka napagnasahan ng Arabo. Una, mag-ahit ka. Ahitin mo yung bulbul mo. Ipunin mo yung buhok, tapos kuha ka ng Elmer's glue. Ihalo mo yung Elmer's glue sa bulbul mo. Tapos tapal mo lahat sa puwet mo. Bye-bye. From Camille Samaniego, pabati kay Nigerian James sa birthday ko. Camille Samaniego. Hello, Camille. You are a female. You have 2 holes. But I will choose your ass. I will pack you in the ass. Yeah, galing. From Mark Edson Marfa Adoremos, pakibati naman kay Bisayang Bakal Rems, ang tropa kong si Bobby Ezekiel Vivar, alias Kilua. Bobby Ezekiel. Nga namang Kilua, may dako. rabies yan. Nga namang dako ang imong lubot dong. Gipwitan ka gihapon. may taga Cebu dito. Oo, may taga Mandawi dyan ngayon sa audience. At ang ganda daw ng pagkabisaya mo. Bakal na bakal. From Robin Waban Jr., pabati naman Nigerian accent sa kaibigan ko si Taki Tateno ng happy birthday. Hello, Taki. I will pack you in the ass so you can sing. Saba ka diri. From gusto nyo nung taga Cebu yung kinanta mo. Sabi niya, sounds familiar. Yes, Nigeria, Cebu. From Bea Andres, pabati po ng happy birthday sa pogi-pogi kong boyfriend na si Kaif Paul Kasuga kay Chinese GB. Kaif. Kaif pa, ikaw birthday mo, no? Gusto ko sa birthday mo, pasok lahat na swerte sa butas sa katawa mo, Kanta kita na favorite song ko sa kalumpit. Cherry Kong Kong Kwai La, Cherry Kong Kong Kwai La, Cherry Kong Kong, Cherry Kong Kong, Cherry Kong Kong Kwai La. From JC Pineda, pamura naman po sa lahat ng Pinoy sa Kansas City na bumoto kay Donald Trump. Yung mapding pamura po sana para damang-dama. Magsisi kayo ngayon mga animal. James pa. Hello from Kansas. Thank you for all your votes. You're free to assassinate me. Tanginang yan. Galing But only in the ears. Yes, only in the ears. Because I cannot die. Utang na napitin. From Merel Aurelios, pabatiin pa muna Chinese GB accent ang tropa kong taga-kalumpit. Sila Nergine, Carlito, Orly, and Tobat. Si Don China, kilala ko yan, Kapit-bahay ka sa kauti. Ano kami, 4 na hardware, wag katatabi na, Oo, puta na, pako lang lahat. Oo, ayaw namin magkapit, Sabi ko, sige, pako tayo lahat, Okay, Natuwa ko, nakpabati ka dito sa akin, Puta ka na mo, kapit-bahay lang tayo, Cherry Kong Kong Kwai La, Cherry Kong Kong Kwai La. Kung sumasabay ang pukin na pag kinakanta ko to, Sabay kami yan, Cherry Kong Kong, Cherry Kong Kong, Cherry Kong Kong Kwai La. Cherry Kong Kong Kwai La. Mag-uusap daw si Trump pati in China, Yes. Ano mangyari? We're already friends. Yeah. 5 missiles to you. From Aljay Bantog, pabati pong fiancé ko, Clarice Belleza kay Kuya Will Jane. Ano? Putangin naman! Pahingiraw ng tips sa Galit, wedding sobrang nila, galit. pare. Si Clarice and Aljay. Baka mas okay si Trump. Clarice and IJ! Huwag niyong tingnan ang sarili niyo sa mata! Huwag yung tingnan sa sarili niyo sa mata. Pwede mo i-demo mo sa kanila. Huwag ka lang titingin sa mata nila, Ganito kayo makalikan! From Jude Manukan, pa-congrats kay KTV Autotune Jesus Nonong sa kaibigan ko si Autotune. Felipe Junior Casipe. Wala na si Brother Bo. Top 1 comprehensive law examination niya and pabless na lang para sa bar exam this year. Anong pangalan niya? Felipe Junior. Felipe Junior. Papa mo to. Napakabait mo. Kasi hindi mo binigyan ng isda yung kaibigan mo. Tinuruan mo siya mangisda.
Ngayon, marunong na siyang bumili ng sardinas. Mangingisda, bumili ng sardinas. Good luck sa Warwicksang. From Davidson Wong, pabati po kay Kuya Will Joel Villanueva na pa-bless po kami ni Michelle Wong as first-time parents. Ala! Congratulations. Michelle Wong! Putang ina mo! Hindi nagpapabati ka ba? Hindi na nga ako pinapansin ni Jesus! From Kenneth Almodal, pabati po ng belated happy birthday in panlasang Panot accent. Ang biyanan ko po, Severo Noel Rimando. Anong meron? Birthday. Ha? Birthday ni Severo para. Birthday ni Severo. Tapos, sino nagpapabati? Manugang? Si Severo para Si may Severo. belated happy. Birthday ng manugang niya? Niya. Birthday ni Severo. Alam mo, Severo, yung pangalan mo medyo makaluma. So, siyempre, luto tayo ng medyo bago ba ang gusto mo? Sige. O, sige ha. Bili ka ng lata ng sardinas. Tapos, prituhin mo sa sibuyas saka sa kamatis. Lagyan mo na rin ng bawang. Tapos, balot mo sa plastic bag. Tapos, lagay mo sa rep. Tapos, halo mo sa iced tea. Bye-bye! From Andrian Angelo, sikat pamura man po kay Kuya Will James ang kuripot kontropa ni si Kevin John Perang. Ala! Kevin dyan sikat! Ang importante lang, huwag mo akong titingnan sa mata! From Joseph Brian Villanda, pabati po sa akin kay Sir GB and Coach Yeng Giao. Bago to. Joseph Brian. Joseph Brian! Ano? Taka! Okay na. Yun na yun. Dapat siya hindi pinapasok sa bahay! From Yana Nika Martinez, pabati po kay vlogger Boyoyong James, ang boyfriend ko, Ronald Chu. Hello! Anong pangalan niya? Ronald Chu. Hello, Ronald Chu! Ipapasubo ko sa iyo ang whoop, 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 whoop. Ang pinakamahabang titi. Taki ng crown yan! John Wayne, Yeah. From Tora Goichiko, Gase, John Wayne Gase. Yan. Pamura sa sister ko to another mother kong bakal na si John Wayne Ponce. Yun lang. Sino yan? So, John Wayne Ponce, Putang ina mo. Uy, pasabayin natin yung dadon. Para ano. Okay. ano John pwede Wayne na- Ponce. Putang ina mo! Parang may 40 years din kayong inipit na galit na kailan lumabas Di ba? Nakakatanggal ng stress eh. Yeah. God bless din. God bless. Yan, from Jovi Calviray, Nigerian James, pabati po ng birthday sa girlfriend kong sexy, si Esa Sahagud. Hello, sexy Esa. It's ever since you are a sexy Esa. I will fuck you in the ass. So you can see me lele. From Jeremiah Hufano, pabati in Nigerian Prince. Andito ang pera, boss eh. Sorry, ayaw rin namin to eh. Pabati in Nigerian Prince Accent James, ang tropa kong Kier Ivan na matagal ko nang hindi nakikita. Kier Ivan. Hello, Kier Ivan. I will fuck you in the ass until the shit comes out. Wow, satisfaction. Tama naman, di ba? Yes, of course. Hinukay. Because the penis and the shit is one entry and exit only. Taki na. Well, kung may colostomy bag, iba usap. From Myron Aruta, first-time subscriber, pamura yung tropa ko, Jonas Peralta kay Nigerian James. Hello, Jonas Peralta. Jonas, it is one of the Bible characters who was eaten by the whale. Jonah yun. I don't care. Yun na yun. Fuck you in the ass. Through the ass of the whale. From Teddy Reyes, pamura po ng napakaangas naming baista ng bandang bakal sa Voltron na si Bot kay Sara Diskaya. Oy. Bot. Hello, Vote. How are you? This is Miss Sarah, a British contractor who likes to finger herself
From In front of the DPWH contractors. From Virgilio Yap, pabati naman po sa aking fiancé, Attorney Cristel. Ikakasal na kami June 13. Ang babati po raw sana si Senator James Bato Joel Villanueva. Uy, sakto. In 2 days to, James. Naku, putang ina, attorney yan. Ano pangalan yan? Attorney Cristel. Ano, attorney? Naku, tulungan mo ako. Ang tagal-tagal ko na nagtatago sa istante ng pumilo. Wala man tumutulong sa akin. Diyos ko, hindi man ako pinahiram ng wig ni Marculita. From Awi Rojas. Pabati raw si Emil Rojas kay Tay Ilonggo Jesus Nonong. Oh, Tay Ilonggo. Oh, Emil. Alam ko, mabait ka rin. Kaya lang naubusan na ako ng sasabihin. Gusto ko lang na malaman mo na welcome ka sa kaharian ng patay ko pero pasabay ng danggit. Oh, tayo na pasabay. Pasabay? May pasabay? Anto, may danggit sa kabaong. Hawak lang sa kabaong. Ano po tayo yan? From King po, pamura kay Tanggol James, ang aming business analyst. Na si Ray Martin. Takina mo, di pa ako makuha doon sa susunod na ano. Ray Martin. Ray Martin ang ba? Hello, Ray Martin. Putang ina mo. Kita. Pumipili lang ako ng mga walang... Tangina mo. Pakat na lang, pakat. Tangina mo sa politiko, di ka takot. Patreon lang, pa-Patreon. Patreon lang. Ano lang tayo? Padala nyo kay King po to, rekta. Kailangan lang ng trabaho. Oo naman. From Ken Almodal, pabati po yung father and mother-in-law ko na nasa Canada in panlasang Pinoy accent. Si Noel at Emily Rimando. Okay. Meron naman tayong mag-asawa sa ibang bansa na gusto ng recipe. Oo. Mag-asawa na siguro, matagal na ito magkasama. So, Pampainit malamang natikman na nito lahat ng klase ng putahe. So, gawa tayo ng Canadian spaghetti. Hilatag mo sa katawan ng misis mo. Na Pinoy style. Pinoy style. Okay. Una, noodles, di ba, mami? Siguro dalawa lang sila. Siguro kalahating 1 kilo. Pwede na yan. Tapos, 1/4 na lean pork. Well, I mean lean kasi baka matanda na. Bawal baboy, mataba. Tapos, gisa mo sa bawang. Tapos, sama mo yung tomato sauce. Tapos, haluin mo siya pag bumubula-bula. Pag bumubula na siya. Okay na yan. Kasi baka matuyo. Tapos, pagpita ka lang, dapat na. Huwag mo nga hatiin. Ipato mo sa ibabaw. Babae. Hindi ko alam ba't tawa ako dyan. Kasi habang kumukulo. Hindi ko alam ba't akong tawan-tawa dyan. Kasi habang kumukulo, kinakantot niya si Mami. Maraming salamat, Dadong. Thank you very much. Hindi ko alam ba't akong tawan-tawa doon sa apat na hatag na kapatong spaghetti. For stand-up shows, visit www.comedymanila.ph. Nandiyan po ang schedule ng lahat ng shows natin sa Brickwall BGC at open mics natin sa Moe's Bar QC at sa The Cool Pals Bar at The Cellar. Again, www.comedymanila.ph. See you sa mga shows. Yeah. See you. Bye-bye. Bye.